Harry Roque na hindi makauwi ng bansa, puro dada, puro salita, na kung ano-ano, pinatulan na ni NBI Director Jimmy Santiago. Ang sinabi po ng NBI, sabay ang warning na pwede niyang kasuhan at pwedeng kasuhan si Roque sa kanyang panawagang people power dahil yan ay labag sa batas. Pakinggan po ninyo itong sinasabi ni Director Santiago ng NBI tungkol sa mga ipinopost at pinaggagawa nitong si Harry Roque sa kabila ng siya ay nagtatago dahil meron siyang mga kaso dito sa Pilipinas. Eto na, pinatulan na pati yung mababang level at nausapan, ginamit na ni Director, nagagalit ng NBI sa madaldal na si Harry Roque. Lumabas siya dito at nag-lead siya, pumunta siya una sa EDSA at tawagin niya yung mga tao. Eh nagtatago siya, tapang-tapang niya. Ang laking kabalbalan niyan, mag-ingat siya. Abogado siya, alam niya yung sinasabi ko. Itong mga ganitong klaseng tao, hindi sila leader. Mga hunghang yan. I'm sorry sa aking word. Matapang ka, labas ka dito, alika. Si NBI Director Ayan o, galit na ho. Bintay naman ni Santiago sa mga taga-support. Ayan o. Yan ang sinasabing balita ha. Lumabas ka rito kung matapang ka, huwag ka nagtatago. Ayan o. Alam mo yung sinasabi ko, abogado ka. Sabi ni Director Santiago na dating pulis, dating prosecutor, naging hukom, naging judge nga, at ngayon Director ng NBI. Galit na, nakita niyo mukha. Nagsorry pa nga doon sa kanyang lingwahe, di ba? Pero yun na ho eh. Napilitan na si Director Santiago na ibaba yung level ng pananalita doon sa kababawan ni Roque. Kung yung mapapansin doon sa kanyang social media at mga interview sa kanya ng media, nasa abroad siya, hindi niya alam kung nasasan siya, ayaw niya sabihin kung nasan siya, pero ang dami yung sinasabi. Nananawagan na mag-people power, mag-aklas daw laban sa gobyerno. Abay, may pagkasedisyon yan, may pagka-rebellion yan. Kaya kayong mga nanonood, nakikinig, pag sumama kayo dyan sa panawagan ni Roque yan, kayo ang makakasuhan. Warning na ito na ginagawa ng NBI. Pwedeng kasuhan at labag sa batas ang panawagan ng people power. Kasi ang people power ay pag-aklas, pagpapabagsak sa gobyerno na wala naman dahilan. Ang dahilan lang dahil ipinatupad yung batas para panagutin, isalang sa trial, si Duterte, kaugnay ng kanyang mga kasong kinakaharap. Nakabaliktara naman sa paniniwala ng mga DDS dahil ang paniniwala nila hinaharas at walang ginawang mali si Duterte. Pero si Duterte umaamin na ilang ulit na siya ang umaako ng lahat ng pananagutan sa kanyang pinag-utos at ginawa nung siya ay mayor at saka o presidente ng bansa sa Operation Tokhang. Umaamin na. At katunayan, siya rin naman may kagustuhan itong nangyaring ito. Dahil noon pa kanyang hinahamon ang mga otoridad. Kasuhan daw siya. Ang bagal daw ng gobyerno, hindi siya kinakasuhan. Ang bagal daw ng ICC, puro daw salita, hindi siya kinakasuhan. Ay ito na, hindi lang kinasuhan, inaresto na siya. So kagustuhan ni Duterte yung nangyari sa kanya. Siya ang nasa likod ng mga programa laban sa mga mamamayan tungkol sa Tokhang. Tapos inako niya, hinamon niya ang gobyerno at ang ICC. Ngayon tinupad ng gobyerno at ng ICC ang mga batas, umaaray kayo, nagreklamo kayo, magpi-people power kayo. Ay sinong tama at mali dyan? Well, ang akin po sinasabi ay base sa mga nakaraan. On record naman, kahit nung si Duterte ay pababa na ng eroplano, nandun na ho sa ICC, nandun na ho sa Netherlands, ano sabi niya? Do not worry. Aking pananagutan ito. Kasalanan ko ito. Akin lahat ito. Pananagutan ko ito. This is my destiny. Yan ang sabi niya. O, di ba? Umaako na siya eh. Bakit kayo parang nagagalit pa at sinisisi pa ninyo? So, ayan po ang development. So, inuulit ko nag-warning na, hinamon ni NBI Director Santiago si Roque, umuwi ka. Mag-people power ka. Titingnan natin kung ano mangyari. Bawal yung ginagawa mo yan. Pwede kang kasuhan. Pwede kang, alam mo kung ano yung batas dahil abogado ka. Yan ang warning ng NBI Director. Kung ginawa na yung NBI Director yan kay Roque, pwede niyang gawin sa kahit kanino na nandito sa ating bansa na magpaplano ng people power o pag-aklas. Kasi ang pag-aklas ay labag sa batas. Ang panggugulo ay labag sa batas. Huwag kayong, hindi ko kayo tinatakot, nandyan pa ho yung anti-terror law na napakabigat na batas. Yung pag-oorganisa, hindi lang rebellion, pag-oorganisa ng pagpapabagsak sa gobyerno o may tuturing na parang terrorist ang galawan, yan po ay papairalin ng mga batas.
Pag pinairal ng batas, sasabihin nyo harassment. Pag pinairal ng batas, sasabihin nyo panggigipit. Yan ho yung inyong katiwiran. Gusto yata ng ibang Pilipino, lahat ng gustong gawin nila gagawin, kahit labag sa batas, huwag silang kukontrahin. Aba, hindi pwede yan. May obligasyon ang Philippine Authority, ang Philippine Government, ipatupad ang batas. Ganun po. Kahit sinong presidente, kahit sino ang nasa gobyerno, ang kanilang obligasyon sundin ang mga batas. Yun ang sinumpaan tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Kaya ang lahat ng lalabag sa batas dapat panagutin ng gobyerno. Kasi pag hindi ginawa ng gobyerno ang kanilang obligasyon at sinumpaan na tungkulin, sila ang sisisihin ng matitinong Pilipino. Huwag nating kalimutan, hindi lang Marcos loyalists, hindi lang Marcos supporters, yung silent majority, tahimik na mga Pilipino, na mga professional, nag-oobserba at sumusunod sa ating mga batas, yan ay obligasyon na suportahan at proteksyonan ng Philippine government, ng presidente ng ating bansa. Yun po yun. Alam yan ng Pangulo. Kaya ginagawa naman niya. Yung mga ayaw sumunod sa batas or alam nilang labag sa batas ay ginagawa nila. Tapos pag sila'y kinasuhan, hinulit kinasuhan, sasabihin harassment. Yan ay lumang tugtugin na. Parang gusto nyo kayo lang ang tama, kahit mali, tama pa rin kayo. Pag ang gobyerno ipinatupad ang batas at gumawa ng tama, mamaliin nyo. Sasabihin nyo pangharas, sasabihin nyo marsalo, sasabihin nyo panggigipit, lahat yan basura para sa akin. Kahit sino kayo, ma-impluensya, mayaman kayo, mayroon laging accountability. Responsibility, transparency, and accountability sa gobyerno at pribadong sektor. Yung accountability, pananagutan, kailanman ay hindi pwedeng pagtakpan. Kasi ang lahat ng masasagasaan at tatamaan ng inyong pang-aabuso, may karapatang ireklamo kayo at may karapatang bigyan siya ng hustisya, bigyan ng proteksyon na katulad ng ginagawa ng ICC, ng Philippine Government. Bibigyan ng proteksyon ang 30,000 buhay na nawala ng walang kalaban-laban, katok sabay putok. Napagkamala ng iba, ligaw na bala ang kinamatay ng iba at marami pang iba. Pure human rights violation, paglabag sa karapatang pantao, crime against humanity. Napakabigat na kaso, kaya humabigat din ang ebidensya. Good luck. Okay? Doon sa mga nagpaplano ng hindi alam ang ginagawa, ignorance of the law excuses no one. Tandaan niya. Please like, share ng ating mga video dahil tayo naman ay nagpapalaala lang. After all, wala naman tayong karapatang gawin na ipatupad ang batas dahil hindi tayo otoridad. Ang otoridad, ang gobyerno, ang ating pinanguhugutan dahil sila ang merong obligasyon at kapangyarihan sa mga dapat nilang gawin sa proteksyon ng tao. Di ba? Importante yun. Huwag makalimut subscribe, follow, at like ng ating mga video. Di ba?